siya. 15:10. Sinabi ni Jesus, pansinin, may nilalarawan kaninang babae, ganoon din sa langit. O, diba? Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang, yung pala yung lost na sinasabi, makasalanang nagsisisi. Lumalabas ngayon sa interpretasyon natin, yung babae tinutukoy niyan, represents to God. Gets? Ito namang 9 na to, yung 9 ito yung lahat ng mga tao, ayan, sa mundong ito, yung naka-reserve na yan yung mga naka-save people. Yung lost, ito yung masasabi nating makasalanan. Halimbawa, nanawala. Ito yung interpretasyon. Na kung paanong tuwang-tuwa yung babae nang natagpuan yung isa, ang sabi sa talata, ganoon din sa langit. Nakita mo na? Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang equivalent kong makasalanang nagsisi. Di ba ba? Ang galing nga ng parable, no? Nakakasabing aralin. Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Natutuwa pala ang Diyos na yun, na merong mga makasalanan na natatawag tayo na ikinasasaya ng mga anghel sa langit kapag ang isang makasalanan nagbalik loob sa Kanya. Bakit? Anak lahat tayo ng Diyos eh. Saan ba galing ang tao? Di ba sa Diyos? So nagkakasiya pala sa langit ang mga anghel every time na mayroong sinners na nako-convert. Ano po? Dito sa pinakikita natin mga pictures, ano po, ay makita natin ang kahalagahan kung bakit inihahalimbawa lagi doon sa parable. Ano ang lesson? Parable of the lost coin moral lesson. The parable of the lost coin moral lesson is that God's love is so great for all of His people that He won't give up on trying to bring every lost person back to Him. Yun pala yung moral lesson doon. Ano po? Doon sa sinasabing nawala. Diba? Tapos ang isang makasalanan ay nagbalik. Reflection. As Jesus became more well-known in His following group, the Pharisees and teachers of the law became more upset. Pag nangungusap tong si Jesus Christ, nasasaktan kami. Feeling namin kami yung tinutumbok nito eh. Ganon. They didn't like Jesus' message because He had been calling to them out of on their hypocrisy and challenging their practices. Bakit? Nakasalig ang mga Pariseo at Saduceo sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Okay? So, parang ang reflection din sa atin, kung tayo nagpapapaniwala nung una sa mga superstitious belief, stop it. Tama na. Bukas na tayo sa karunungan. Ano po? Walang katapusang pamahiin. Mermaid. May mermaid ba dito? Hindi, kasi nakita sa YouTube. In-edit lang yan. Huwag kang magpapaniwala. Ito paniwalaan mo napabasa. Madaling mag-edit. Lalo na ako si mga AI na yan. Ano ba? Walang question tungkol doon sa kapangyarihan ng Diyos. Magagawa ng Diyos lahat kasi nga siya ay very powerful. So, na-challenge itong mga Pariseo sa naririnig nila sa ating Panginoong Yesus kasi natatamaan ng kanilang belief. Each person who returns to Him is cause for great celebration. Yung mga makasalanan na yan na nagbalik loob, abay, isang malaking, kaya di pansin niyo, di ba pagkatapos nating bautisman, ano ginagawa natin? Parang nanalo ng loto eh. Congrats, Brad. Di ba ginagano natin? Eh, dito yung pool na nagbabautismo tayo. Pagtapos yung iba, niyayakap, kahit basa. Bakit? Isang celebration ito na ang isang makasalanan, magbabago na ng buhay. 15:10. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Kailangan po ito. Mabilis ang buhay ng tao ngayon. Huwag kayong papanatag.
Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Napakahalaga nito na ma-share ang gospel. Luke chapter 15 begins with Jesus talking to tax collectors and sinners. When the Pharisees and teachers of the law saw Jesus associating with this dishonorable, yung mga sinners, people, by welcoming them and eating with them, these religious leaders scoffed at his behavior. Jesus knew they were speaking badly about him, so he began speaking in parables as a response to his accusers. The parable of the lost coin was one of those parables. Kaya ginagamitan sila ni Jesus ng talinghaga, lalo silang nagagalit dahil hindi nila maintindihan ang ibig sabihin. Ang mga Pariseo at Saduceo ay laging nagngingit-ngit sa galit sa kanya dahil hindi siya matalo sa karunungan. Yung tinutukoy pala doon ng ating Panginoong Yesus na the woman and the lost coin, ito pala ang ibig sabihin. Diba? Ayon dun sa konteksto. So malinaw na napakahalaga sa Diyos kahit pa yung isa na yan na nawawala. O ibigyan natin ng reflection. Halimbawa, dito sa church. Ano po? Ito halimbawa. Diba pag may isang nawala dito, diba nawala ito, anong ginagawa natin? Di ba hinahanap? Ganun ang pattern sa natin dahil nababasa natin sa Bible na hinahanap pala ng Diyos yung nawawala. Maliban na yung isang kapatid na yan, kung talagang sabihin sa iyo ng direkta, ayaw ka magsimba. Dahil dyan sa kasisimba niya, hindi ko maggawa yung gusto kong gawin. Gusto kong makawala, gusto kong gawin ang gusto kong gawin. Dahil dyan sa Bible niya, napipigil. Wala tayong magagawa. Okay. Hindi naman yan sa pilitan. Paalala lang. Ano po? Kung ano ang nangyari, baka makatulong. Kung ayaw mo naman, syempre, papaalalahanan mo pa rin. Hindi mo siya titigilan hanggang maibalik ang nawala. Ano po? Na isang kapatid. Tumutuko yan sa mga tao. Lost coin. Pangalawang parable. Parable of the prodigal son explained. Ito, makinig ang mga kabataan, no? Na mga lumalaban sa kanilang mga magulang. Ito ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Mga uri ng mga kabataan na iba na tao eh. No? Matitigas ang ulo at para silang napakarunong na ayaw sumunod sa kanilang mga magulang. Parang kaya na nilang mabuhay ng sarili nila. O, makinig kayo ngayon. Ito po ay isang kwento. Ayan, bago natin bigyan ng talata. Ang kwento ay hango sa talinghaga ng isang alibughang anak. Ano yung alibughang? Alibughang. No? Yung salitang ito ay may kahulugan na swail, waldas, o irresponsible. Ano ba? Isang anak na masama, sa madaling salita, na walang hinahangad kundi maging makasarili. Humiwalay at magawa ang lahat ng ninanais niya sa buhay. Parang sinasabi niya, diba yung kanta ni Fred Aguilar na, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Ayaw nila nung gano'n. Pag uuwi sila sa bahay, o magugas ka na ng plato, oo nga! Halimbawa lang. Ayaw. Ang gusto nila mag-cellphone araw-araw. Magluto ka na, dadating na dati mo. Okay na yan, meron na dyan dilata. Mga laban sa magulang. Suwail. Gusto gala, rampa sa mall. Yung mga kabataan ngayon. Ano? At pag-uwi, para mga bossing sa bahay. So ito ay kwento ng isang kabataan, pansinin natin, na matututo tayo dyan. May isang ama at siya may dalawang anak na lalaki, namumuhay ng sagana at maayos sa malayong lugar. Ilagyan muli natin ng interpretasyon. Meron siyang ama. Meron daw siyang dalawang anak. Nandiyan si kuya at yung bunso. Ganyan po ito ang refleksyon nitong mga kwento na ito. Walang ninanais ang kanyang bunsong anak, kundi ang makuha ang kayamanang mamanahin sa kanya kahit na siya nabubuhay pa. So, sa madaling salita, itong si bunso, yung makasalanan. Itong isa, okay ito. Walang problema dito, may kuya.